Logic Circuit Trainer PB502. So may ari siya manual, Advanced Logic Design Trainer 502 instruction manual. So basahon natin din yung mga instructions, product description, specifications. Kanto na lang tadi dayon sa may checkout niya, no? So hambal yun to check out the PB502, the following equipment is required. Ari nga lang anay, analog na lang na Sanwa multitester. So hambal yun may caution di siya una, no? A jumper must be installed in selector S8. Di ni siya ng selector S8. Ari, why sa label pero amo ni siya ang selector S8. Butangan to kuno jumper. A jumper must be installed in selector S8 from center tie point to either the TTL or CMOS position before turning on power. Power must also be removed each time the position of this jumper is changed. So, may jumper ko before ta na i-power on, butang ta testingan ta sa common kag diri sa CMOS jumper anta. Okay, then number sa procedure, plug 5-pin DIN connector from wall adapter into J1. So mari ang aton 5-pin DIN connector na plug ko na nito siya sa adapter sa 220. I-plug na lang natin diri sa J1, ari ang J1. Ano siya? Then hambal niya plug wall mount adapter into outlet. Turn PB502 power switch to on. LED D1 will light. So aring LED D1 aring aton nga switch, turn on tani siya muling power switch na on ko na, then power switch, so nag light tuod na ang D1, nagsiga siya. So kanto to sa step 1, using an oscilloscope or a DMM, measure the power supply voltage present on the tie point connector. So, nga number 1, positive 12 should read between mani galing mga tie point connectors na to, no? So, mayroon na di siya nga ground, positive 12, positive 5, 2, and then negative 12. So, itry ta karon measure on ang 12 volts. So, punta di positive 12, mari siya katatlo, then ground, okay. So dapat may measure tadaan nga between positive 12 to 11, ang 12 volts between 11.4 to 12.6. Sabutan ko din DC voltmeter na ito sa trita, negative, positive. Natin yung 12 volts So okay siya, and then positive 5 volts should read 4.75 to 5.25. Lipat talang na siya sa 5 volts. 5 volts na line. Measure ta, switch ko ni anay sa nag range. So dapat makakuha kita sa 5 volts. So mga 5. Ano to siya 6. Mga 5.25. Ang negative 12 should read between negative 11.4
to negative 12.6. Tanawang tading negative 12. From negative 12 volts. Yes. So, ano siya, negative 12. Ang negative, ang red probe, ara sa ground. Ang black probe, sa tester, ara sa negative 12 volts. So, deflection is to the right. Next, ano ba yun? VCC should read between 11.4 and 12.6 with the CMOS TTL switch in the CMOS position. So, subong naka-CMOS position, so dapat ini ang VCC maka-read kita dira 11.4 to 12.6 traita. So 11.4 to VCC. Negative, positive para mga 12 man. Okay, so supposed to be tani may kung kita no, may alligator clip, galing wala kung gamay lang may kurente niya, okay lang siya. Pero sa inyo, provide lang ko alligator clip parang safety na itong yung lawas. Ang 4.75 to 5.5 volts sa BCC na reading kung ang CMOS TTL switch, kung i-switch na ito sa TTL position kaina, nari siya din, nakakuha kita mga 12. Pero kung ibahinan ko may puno sa TTL position, ang ining 12, madrop na lang siya into 4.75 range, no? 4.75 to 5.25. So, itry ito. Pero i-power off ko ni anay. Then, power ko ni, salo ko di sa TTL. Expect ko nga ang BCC subong makakuha na rin siya 4.75 to 5.25. Okay, i-reduce ko lang. Okay, mga 5.25 lang siya. Yes. Okay, so i-off ko lang liwat na sure ta na sakto na ninabutan sa manual niya. Kaya siya na binutig. Ibalik ko lang to sa CMOS. Okay, 2. Musling di using, hindi tani ma-perform galit, no? Kaya because sling di using an oscilloscope, so I reserve talan ni. Dali na lang ta sa step 3, ang hambal di, use a jumper wire to test the logic indicators as follows. Jumper, CMOS TTL selector to CMOS. So, okay na ni. Jumper na ito diri. Selecta sa CMOS. Observe that all 8 LEDs are off. So, muna itong LED. Walo ni ka LED 0 up to LED 7 or L7. Off sila. Sila nga connect a jumper wire between the VCC type point. BCC ni siya. Type point. Ano siya? BCC. And the L0 type point. Ang L0 na type point is ini. Yung L0, L1, L2, L3, L4 hasta sa L7. Okay, pero kaya ito pa ma-on, yung tanay. So, lulutong ta. BCC to L0 is ari. L0 nagsiga. Kita niya na, nagsiga. Be, kaon ko din. Then, sling niya, L0 should light, all other LEDs should remain off. Move the jumper wire from L0 to L1. L1 should light, all other LEDs should remain off. Repeat these steps for L2 through
L7. So, verify ta. Tester ta. So, muna siya subong, L0, then L1, nagsigang L1, dason L2, dason L3, siga kay kung hindi na magsiga, posible guba ang atong nga LED or internal circuit, pwede ito mabalik, no? Dason L4, dason L5, L6, L7. So, kagana subong ang 8 ka LED. So, ato na ta sa step 4. Use jumper wires to test the 7-segment displays as follows. Number 1, sa paano to anay gali ang atong nga connections diri. Connect a jumper between DS1 DE. Area DS2 DE. DS1, silingon, gamiton natin ang 7-segment display, no? So, i-enable, no? DE, silingon natin siya nga enable ang E. Connect jumper between DS1 DE and positive 12 volts. DS1 should light din ang DS1 morning DS1 ni DS2. DS1 should light showing a 0. So expect karon na display di 0. So, try ta. DS1 DE and 12 volts. DS1 DE siya. And 12 volts, positive 12 siya katatlo. So, kita ta, nag-0, no? Siga, 0. Connect a jumper between DS1 LT and ground. So, nitaon to naman ni ang DS1 LT din lamp test ni siya. DS1 LT, may bar sa babaw, silingon, 0 ang makatrigger sa iya, lamp test. Kung butang ko ni siya sa ground, expect nga tanan ni nga segment sa DS1 nga 7 segment masiga. So, tang sa ground, ari ang ground. So, wala, no? Siga tanan nga segment because ang LT na lamp test. Testing ang tanan nga segment. Number 3, disconnect the jumper between DS1 LT and ground. So, disconnect ko ni. DS1 should again display 0. Oh, nakita lang kita. Dapat nakaunay lang to ang aton nga diri sa step number 1. May mas na nagsiling ako ano gali, no? DS1 DE pagkadto siya sa 12 volts ikatatlo, so 0. Try taliwat ang step 2. Connect jumper between DS1 LT dito makuha sa babaw, and then butang tapuno siya sa ground. Okay, so, nagsiga ang tanan. Lamp testing. So, kung kuhaon tani, sa step number 3, disconnect the jumper between DS1 LT and ground. Expect that DS1 should again display as 0. So, kung kuhaon ko ni, 0 lang sa gyapon. Okay. Number 4, jumper between DS1A and VCC. Dinding DS1A. Nari siya. DS1A. A number 1 should be displayed on DS1. DS1 is our LED1. Tako na lang din ako, no? Para hindi magsagabal tanaw. So, silinga di sa number, ano na ta? Number 4. Jumper between DS1A and DS1A. Pakadto sa VCC. Ari ang VCC
So, number 1. Tambal ya. Sakto gid siya, no? Numeral 1 should be displayed. Number 5, move the jumper from DS1A to DS1B. So, kuhaan ko na yung jumper. Sa ilukudis ko na sa DS1B. Ano expected ko? At 2 or numeral 2 should be displayed. Dapat number 2 ha. Hindi ganit eh. Sadya gid. Tawag ko siya sa DS1B. Yes, number 2. Ay lang. Then next, move the jumper from DS1B to DS1C. A 4 naman ko no, should be displayed. So, ang C, move ko siya sa C. Dapat number 4. Yes, number 4. Number 7, step 4, move the jumper from DS1C to DS1D. And 8 naman should be displayed. So, D, yes, number 8 naman. So, up to step 4, number 7, okay, good, no? That is number 8. Leaving the jumper in DS1D, connect another jumper from DS1LE. DS1LE. To VCC. The 8 should remain on. Ining LE, sa pagka, latch ni siya, no? Enable. So, ma-remain lang ni siya karon. Tanawang ta. DS1, LE, pwede sa babaw, di pwede man to sa dalong. Connected lang na sila. Number 8, leaving the jumper in DS1D, connect another jumper from DS1 LE to VCC. Ito ang taling VCC. Isa pa VCC. So, luway lang sa may natabo, no? Pero, ginalatch niya ni sa sulod. The 8 should remain on. Kung i-remove natin ang jumper from DS1D, nga mo ni kaina ang nag-cause sang pagsiga sang 8, kung i-remove ko ni, expected ta, the 8 should remain on. Hindi madula ang 8 tungod kay nakalatch. Mutsin sa nakalatch, na-hold dito sa sulod ang value sini. So, try ta. Kuhaan ko ni, yes, bisan wala na trigger sa DS1D, kasi gagapon siya 8. Remove the jumper from DS1LE. So, kuhaan ko na ni ang latch. The display should return to 0. So, nagbalik siya sa 0 nga. Nagbalik siya sa 0. Kaya tungod kay na to ang atong digit enable. Ara lang yung gapon sa positive 12 volts. Repeat steps 1 to 10 for DS2. So, subong natapos na ang testing sa DS1. So, try ta ko no karon ang DS2. So, pamaon ko lang na ito na yung jumper. Kag i-repeat natin ang procedure. Pero this time, DS2 naman. So, nang himuon tadi. Balik tadi sa step 1. Connect a jumper between DS2 dapat na naman. No? DS2 DE and positive 12 volts. Ito tadi. DS2 DE. Tama tadi. DS2 DE. Ari siya. Ang purpose natin di subong is i-test naman ang 7 segment DS2. So, connect ang DS2 DE sa 12 volts. Ang 12 volts, ari sa babaw. DS2 naman should light showing 0. So, nakakita tali DS2 naman. Connect a jumper between DS1 LT, DS2 LT and ground. Tawag tali. DS2 LT lamp test. Ari siya. Kag ground. Anong expected today? Na matabo. Dapat tanan nga segment gasiga. So, connect ko sa ground. So, tanan nga segment nagsiga. All segments of DS2 should light. Disconnect the jumper between DS2 LT and ground. So, disconnect ko ng jumper. DS2 LT ka ground. Uy, dula. So, hambal yun DS2 should again display a 0. So, ara lang. Number 3, disconnect the jumper between, ara yung tagalit, number 4 na, no? Jumper
between DS2A and BCC. DS2A, ari siya. I-jumperan ko kuno pakadto sa BCC. Expected ta ang numeral 1. Di ang BCC, ari siya. Okay? Sakto, no? Numeral 1. Ari na ta sa number 5. Move the jumper from DS2A to DS2B. Move ko lang ni pakadto sa B. Dapat ang expected ta di number 2 naman. Yes, number 2. Next, move the jumper from DS2B to DS2C. DS2, next lang din ang position. So, expected niya 4. Okay, verified. Move the jumper from DS2C to DS2D. So, expected ta ni karon 8. Yes, 8. And 8 should be displayed. Leaving the jumper in DS2D, connect another jumper from DS2LE, another jumper, DS2LE, butsingon ipalats na nato ni subong ang 8. Connecta ni siya kuno sa VCC. DS2LE to VCC, aring isa ka VCC. Then, the 8 should remain on. So, ara lang siya. Remove the jumper from DS1D. DS1D ni siya, DS2 ni siya, DS2D, kung i-remove ko ni, expect ko nga mapabilin lang siya gapon sa 8, kay nakalats na siya. Okay. 8 siya. Remove the jumper from DS2LE, the display should return to 0, so talaon ta. Yes, 0. And then, why na? Okay na tasang isa pagkikaili. So, okay na ni. Natapos na ang step 4 verified. Gagana ang DS1, na lamp test naton. Ang DS2 gagana, na lamp test naton. Pwede siya maka-display. Ang na-display na 0, 1, 2, 4, kag 8. So, later on sa aton yung experiment, pwede tayo ma-experiment using this data switches naton para pasunod. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then back to 0. Sa subong, mula ni Anay. Sundon talaga ni iyan na procedure. So, kanto tadi sa next page, pangaon ko lang ni Anay ng atong jumpers. Ito to sa next page. Step 5. Test the pulsars by jumpering to L7 as follows. Connect a jumper wire from PB1 trigger low. So, alam mo yung PB1, itaon to diari. PB1, magsaling siyang trigger low. Amo ni, ang una ni. Because ang iyang symbol is pag-press ko sa PB1, aring kapanaog. Ang PB1 nga amo niya nga symbol nga from low to high, butsilingon, ang trigger sini pag-press ko, ma-output siya 1. Ang PB1 niya, pag-push ang PB1 nga button, ang output sa sini nga type point is 0. So, perform ta. Connect the jumper wire from PB1 trigger low to lamp 7. So, ari ang lamp 7, ari siya, lamp 7, ang iyatanan sa lamps na type points. PB1, okay, pakadto sa lamp 7, L7. Sa subong, kung tanawon nyo, logic indicator L7 will be lit while pulsar PB1 is not pressed. Because, pag press ko sini, ma-trigger siya from 1 to 0, subong naka 1 ni siya. Ang iyang initial state is 1, ari sa babaw. Pag press ang PB1, ma-low. So, expect ko nga mapatay ni ang or madula ang siga sa L7. So, pressing PB1 causes L7 to extinguish. Ang term di extinguish. So, basta madula lang na siya. No? Try ito. PB1, i-press ko. Okay. So, nadula.
ang L7, pag unpress ko, balik siya sa high. Kaya matrigger low lang na siya kada press. So, releasing PB1 causes L7 to relight. Okay. Step 5, number 2, move the jumper wire from PB high to low, yung symbol yun ay nagsalat na high to low, to PB1 low to high. Kuhaan ko ni kuno ang PB1 high to low, sa ilo ko di siya sa low to high. Ang dason lang type point. PB1, pero ang triggering niya is high. So, trigger high ni siya. So, unexpected tadi. Logic indicator L7 will not be lit while PB1 is not pressed. Tungod kay nakasiro siya. Pero pag press ko ni, expecta nga mahatag siya sa logic high. Dalon niya di sa L7, masiga ni ang lamp or ang LED 7. Amo na ato expected. So, pressing PB1 causes L7 to light. Yes, L7 nagsiga, releasing PB1 causes L7 to extinguish. So, dula ang L7. Press, siga, buyan, dula. Repeat the above steps for PB2. Step 5. So, sa PB2 naman ta. PB2, ari, ang dason, PB2 nga trigger low. So, expect na nga naga-siga ni siya subong. Kay, high to low ang transition. So, PB2, ini naman, kung press ko ang PB1 nga switch, so ay effect, no? Ari ang iya switch ang PB2 nga type point. So, pag press ko ni, expect nga mapatay. Pagbuhi, masigaliwat. Okay? Then, kung dari ko ya sa trigger high, ibutang, naka-low na siya subong. Pag press ko sa PB2 nga switch, ma-high. So, expect nga i-press ko, masigang L7, pagbuhi, mapatay. Press, siga, so ma-off. On kag-off lang. So, tapos na ta sa step 5. Kanto ta sa step 6. Test the logic switches by jumpering them to the logic indicators as follows. Bali, mo naman logic switches naman ko no, anton nga i-test. Tapos lang niya. Pag on, may masiga. Pag off sang individual switches, may off nga suga. So, ang gamiton tadi, ang validity is from L0 to L7. May tanawang ta. Step 1, jumper S0 to L0. So, din L0, S0, dalawang ko di siya sa L0. S1 to L1 and so on through S7 to L7. So, S1, bali ini nga time point nakakonect na di sa walo man ka switches from S0 to S7. Amo ni siya. So, may action ta nga himuon kung i-switch ta ni sa dalom o kung i-switch ta sa babaw karon. Okay, L0 na siya. The sun. S1 to L1. Bati ito. S1 to L1. Then, S2 to L2. S3 to L3. S4 to L4. S5 to L5. S6 to L6. Kag S7 to
L7. Alternately, move switches S0 through S7 up and back. The LED corresponding to each switch will light when the switch is up and extinguish when the switch is down. So, dapat, no? Sa tanong ta. S0, nagsiga ang L0. S1, nagsiga, magidwa na sila, no? L1, kidwa sila naka-high. High sa babaw, low sa dalo. So, S3, S0, S1, S2, subong. S3, L3 naman ang siga. S4, L4, S5, L5, S6, L6, S7, L7. So, kung abi may data ka nga puro 1, so kita mo nga nagasigatanan. Then, kung apat lang ka 1, 1, 1, 1, so 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, so apat lang ka 1 ang kasiga. Apat di sa right mo ang 0 tungod sa posisyon sa switches. Tabi 1 sa S7 1, that's 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. So alternately nagasiga ang L7, L5, L3 kag L1. So okay na verify ta na ang step 5. Diri naman sa step 6 galito. Step 7, test the logic indicator latches as follows. So, ang latch naman. If not already accomplished, jumper the logic switches to the logic indicators as described in step 6. So, naka-jumper na subong. Okay na ni, yung number 1. Move all switches to the up position. So, move to up position. Naka-up na tanan. Then, all LEDs should light. Light siya. Connect jumpers from clock X to ground and clock Y to ground. Jumperan ta kuno. Tadi. Clock X pangitaon tadi ang clock X. Sorry. Clock X kag clock Y. So, ang X dari kag Y, may bar sa babaw, subot siya man ang makatrigger siya sa iya, 0. So, muna ang kinsling niya nga ibutang to kuno sa ground. Nubo lang. Clock X, connecta siya sa ground. And then, ang clock Y, connecta man sa ground. So, daway lang siyang may natabo, no? Pero, tanaw ta. All LEDs should remain lit. So, basiga lang tanan. Ang ginhimo tadi, ginlatch naton, kin-connect naton ni ang clock nut X kag clock nut Y sa ground para nga bisan panguhaon ta ni ang switches or vary ta ni ang switch position, naka-lock na ni siya sa 1111, 8 ka 1. Move all switches from the up to the down position. All LEDs should remain lit. So, tanan nga LED switches, butang ko sa ground, nga kainaya, 0 dapat ni, subong kay naka-latch, or gin-memory in niya to ang 1 niya, nag-remain lang siya, sila nga 8, siga. Ang first 4, L0 to L3, controlled sang clock X, kag ang 4 to 7, controlled naman sang clock Y, o clock nut X kag clock nut Y. So, bisan anuhon ko di, Y effect, kay nakalatch to siya sa 1 kay na. So, balik ta lang sa dalo. Ano pa gidi? Remove the jumper from clock X. LEDs L0 through L3 should extinguish. So, kung naka-off nyo tanan ng atong switches o sa down position, kung kuhaon ko ang clock X, dapat siling niya ma-extinguish. So, clock X, bunuton ko. Okay. So, nadula, no? Remove the jumper from clock Y.
L0 through L3 should remain out. So, dapat ini siya L4 to L7. LED through L7 should extinguish. So, kung ang Y naman, kuhaon ko, so, dula naman ang L4 to L7. So, na-verify tadi na pwede ta mapasiga ang individual LEDs sa posisyon sang switches nga S0 to S7 kag pwede ta man ma-latch, no? Kung anong value sa to sang iya nga level, high man or low, i-latch naton ang makontrol naton nga tag-apat-apat lang ang L0 to L3 governed by clock X kag ang L4 to L7 governed by clock Y. Dito ta sa step 8. Last na nga step na. Remove all remaining wires except CMOS TTL selector jumper. Sa pangaon ko ni nayon to lang. Hindi talang pag-igulpihong nga daw ginasabunutan. So, isa-isa to lang. Then, ini naman. So, except sinisang CMOS to ground nga jumper. Turn the power switch off and this completes the checkout procedure. I-off ko ni. So, complete na. Okay man, no? Aton nga trainer. Daw pa ta di mahimo, pero sa checkout procedure, na-verify ta nga okay gid ang trainer nga ini nga in testingan ta. Okay? So, thank you very much.